bigas, we are cutting costs through more efficient transport. At importante maganda ang inyong Maharlika Highway. Lalo na mula sa Camarines Sur, gawa na ito ang pinanggagalingan ng inyong bigas. Kaya siguro nahahalata nyo ilang tulay ay halos sabay-sabay na ginagawa dito sa bandang Labo to Dayet. At natapos na yung nasa barangay Malangkaw to Basud. Ito ay para mabilis at hindi magastos ang biyahe. Nabalitaan ko rin na malapit na matapos ang farm-to-market road network ng bayang ito. Meron nga akong binigay ng konti diyan kay Winnie, pero ang kabutihan ay bumili raw kayo ng heavy equipment at nagtutulong-tulong at iba't ibang barangay at bagay mga pamahalang lalawigan para dumami ang inyong farm-to-market roads at barangay roads. Kaya, congratulations. Kanina, noong kami ay lumilipad, hindi lamang yung ilog Busigon ang napapansin, kundi yung malawak na taniman ng niyog. At naalala ko nung huling pagpunta ko rito, marami rin kayong pinyahan. Yung nyog, marami, pero kulang pa. Noong 2005, nagpunta rito, nagsimula yung Berla Group, diyan sa Jose Panganiban. Yung Berla Group ay isa sa pinakamalaking conglomerate sa India. At sila ay nagtayo ng kompaniyang Pan-Century Surfactants upang gumawa ng fatty alcohol mula sa cocoa feedstock. Nung nalaman nila na ako'y pupunta dito sa Labo, sabi na kung pwede dumaan doon pagkatapos. Mag-ground break tayo ng isang expansion nila. Pero dinig ko na isa sa idadaing sa akin ay kulang sila sa raw materials ng nyog. Yun talaga ang nangyayari ngayon sa Southern Luzon. Yung doon sa Quezon, yung Franklin Baker ng malaking-malaking pabrika, lumipat sa Mindanao. Kasi binibili na nila yung kanyang nyog mula sa Mindanao, kulang na sa Quezon. So ayaw natin na lumipat naman yung mga pabrika mula dito sa Camarines Norte. Kaya, meron din akong dalang cheque na 1 million pesos para palaguin ang inyong nyog na pwedeng maibenta doon sa Berla. Sa pinya naman, ang Camarines Norte ay kilalang-kilala sa Queen Pineapple. At kwento ni Governor Tipoco sa akin na sa Basud, yung meron ng Chinese corporation na bibili ng 1 million boxes of Queen Pineapple. Kaya importante palaguin natin ang pinya, yung Queen Pineapple. At siguro naririnig niyo yung tatak na libis, yung canned good, libis. Natikman ng mga may-ari ang ating Queen Pineapple dito sa Cam Norte. Kaya pumunta rito sila dito para maghanap ng Queen Pineapple. At kung kailangan magtayo ng joint venture na gagawa ng taniman at gagawa ng canning para sa pinya. Pero yung isang malaking gumagawa ng pinya dito, nagtatanim, si Flora, no? Si Aling Flora, sabi ni Liway, malaki na ang kanyang benta, raw pinya sa ibang bansa. Yung fresh, mas maganda ang presyo kaysa sa canned. Kaya hindi dapat tanggalin yung fresh para gawing canned. Dapat magdagdag tayo ng pinya, Queen Pinya, dahil yung kasalukuyang production ng Queen Pinya sa Camarines Norte, maging sa Basud, maging sa Daet, is already fully booked with orders.
Kaya pagkakataon sana na pasukan ito ng labo. Yung gastos para magpalawak ng patanim ng pinya at para gumawa ng canning factory at para magkaroon ng testing ng DOST, yung shelf life ng pinya, Queen Pinya, ang gastos doon ay $10 million. Hindi ko dala ang check in $10 million. Pero, handa ang Department of Agriculture at ang Development Bank of the Philippines na pondohan ang farm development and canning plant kung papayag ang labo na magtatanim kayo at gagawa kayo ng pabrika. Payag ba kayo doon? Yes. In the meantime, we have also been introducing measures to lift the burden of high oil prices on our people. However, no matter what actions we take, this is a global problem. We must work together to resolve these issues if we are to see any significant recovery in the global economy. Kaya kanina, meron tayo mga binigay na piglet at binhi na mais at gulay para dagdag nakita ng iba't ibang mga bayan ng Camarines Norte. At sana nakatulong rin yung Bicol Care Fund na inalagay ni Nonoy Andaya sa budget ng isang taon pagkatapos daanan kayo ng 4 na malalakas na bagyo dito sa Bicol. Ang pasiya o political will o willpower ng mga Bicolano at ang katatagan ng inyong katauhan ay kay dami ng beses na subukan. Maging karaos lamang ng unos ng bagyo, mababakas sa pagmumukha ninyo ang matibay niyong pasiyang mamayani. Kaya mga kababayan sa labo, sa inyong pakagandang makatangian, makatakaningin ni busikon, patuloy pang gaganda ang takbo ng inyong buhay sa bayan ng Labo. Kaya sa inyong lahat, sa mga nakamit na ninyo at makakamit pa rin ninyo sa susunod na 10 taon pa na pinagdidiriwang ang epoko ni Busignon, congratulations sa inyong tagumpay at sa inyong suporta. Maraming salamat sa inyong lahat.